Iba't iba ang palagay ng mga tao sa pinagmulan ni Jesus. May nagsasabing siya'y taga Galilea at yun naman ay totoo. May nagsasabing dapat siya'y sa Bethlehem dahil yun ang batayan na siya'y manggagaling sa lipi ni David kung siya nga ang Mesiyas o ang propeta. Nalilito at hindi mapalagay ang mga tao sa identity ng Panginoon, kaya sila ay nagtatalo. Pero ang pinakamahigpit na paratang ay ang paratang ng mga Pariseyo. Dahil nang mapakinggan ng mga kawal na siya sanang huhuli kay Jesus, ang mga pananalita ni Jesus, ang sabi ng mga kawal sa mga Pariseyo, wala pang nagsalita ng ganun. Parang sa kanila bagong-bago ang salita ni Jesus at parang sila'y naantig, nadala. Nagkaroon sila ng inisyal na pakikipagtagpo sa Mesiyas at sila'y nadala ng kanyang salita. Kaya ang tugon ng mga eskriba at mga Pariseyo, kayo man ba ay naniniwala na rin sa Kanya? Mga sinumpa lamang at walang alam sa kautusan ang maniniwala sa Kanya sapagkat ni isang Pariseyo wala sa Kanyang naniniwala. Ano ba mga kapatid ang itinuturo ng Ebanghelyong ito sa atin? Kapag tayo'y una ay nag-i-struggle sa pananampalataya, umaalis tayo sa sitwasyon ng kasalanan tungo sa daan ng kabanalan, maraming sagabal na dumadaan sa ating buhay upang maghasik ang demonyo ng iba't ibang binhi na pipigil sa atin upang wag nating ituloy ang nasimulan ng Diyos na paghango sa atin mula sa kasalanan. Tulad ng ginagawa ng mga Pariseyong ito, wala silang pinagkaiba sa pakanan ng demonyo dahil nang sabihin nila, kayo man ba ay naniniwala rin sa taong yan? To confuse, kinu-confuse ng mga Pariseyo ang nasaksihan ng mga kawal. Minsan tayo ay nakararanas ng iba't ibang mga sagabal sa kabanalan. Minsan ay di natin maipaliwanag kung bakit tayo ay sakbibi ng lungkot. Di naman natin alam kung saan nagmumula ang lungkot na ito. Minsan parang dumarating tayo sa punto na wala namang nangyayari sa ating buhay. Ganon pa rin yung pamilya kong inuuwian, wala namang pagbabago. Ang tagal-tagal ko nang nadidibosyon sa Diyos, parang lalo pa akong lumalala yung mga pakiramdam natin na parang di tayo umaasenso sa pananampalataya. At masamot-saring mga krus na pinagdadaanan natin upang tayo iligaw ng demonyo sa katotohanang yun ay mga daan lamang para tayo'y higit na humawak at kumapit sa Diyos. Kaya kung itong mga kawal na ito ay talagang magiging mahina, bibigay sila sa mga sinasabi ng mga eskriba at mga Pariseyo. Una dahil sila ay nasa otoridad. Madali kasing mamanipula ang mga taong nasa ilalim mo, lalo na kung may pinanghahawakan kang kapangyarihan para maniwala sila sa iyo, hindi sa Diyos. At ito ang katotohanan, realidad sa atin sa araw-araw. Madali tayo malinlang ng mga taong makapangyarihan, maraming sinasabing mabubulaklak na salita upang tayo sa kanilang maging tagasunod at maniwala, hindi sa katotohanan o sa kalooban ng Diyos.
Naaantig tayo kumisang makinig sa kanila, yun pala'y nagpapanggap lamang siya at nag-aanyo na mabuti, pero sa likod, ang dami-dami niyang kabuktutan na iniisip pagdating ng araw. Kaya nasa sa atin ang pagninilay, pagdarasal, upang kilanlin ang galaw ng demonyo o ng masamang espiritu at ang galaw ng mabuting espiritu ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga may tinatawag tayong discernment of the Spirit para alam natin kung sino at ano ang pinapasok nating mga desisyon o gawain sa araw-araw, kung ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi, sapagkat madali tayong ma-deceive ng mga huwad na liwanag na naglipa na sa paligid natin. Kaya nga ang dami-dami naniniwala sa fake news, sa mga sinasabi ng tao sa internet, at nakakalimutan nila ang tunay na batayan ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya napapalayo na rin sila sa Diyos. Sana dumating yung araw na mga pariseyong ito at mga pariseyo sa ating panahon ay magkaroon ng totoong conversion sa sarili bago sila mamatay. Nakilanli nila ang katotohanan ukol kay Kristo at huwag itanggi na hindi nila magagawa kailanman na iligtas nila ang kanyang sarili malibang sila'y tulungan ng biyaya ng Panginoon. At yan din mga kapatid ang katotohanan sa ating mga sarili. Hanggat hindi rin natin na-acknowledge ang tulong, gabay at lakas ng Diyos sa ating buhay at ito'y pinanghahawakan, malabo rin tayong lumalim ang kaugnayan at conversion sa pananampalataya. Kaya itong patuloy nating hingin sa biyaya ng Kwaresma na mas maging malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya upang unti-unti tayong magkaroon ng liwanag at lakas mula sa Diyos, hindi sa mga huwad na liwanag na puro pagpapanggap lamang.